Sino ba ang nangaharas? Si Pastor Kibuloy? O yung mga kalaban ni Pastor Kibuloy na natatamaan? Na paniguradong magugulat po kayo dito mga kabistak. Pakinggan po natin. Patusok guys! Baka ma-report. Ito yung kapatid ni Jackson. Sir, sino bang hinaharas, sir? Sir Edison. Pakinggan po natin mga kabisdak. Sir, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Jackson, kapatid mo, na merong ganung patayan involved si Pastor Kibuloy? Never po, sir. In fact, ito sir yung Glory Mountain, ilang beses yan hinaras ng NPA. Ni isang salita, walang binanggit yung kuya ko. Nandun siya mismo. Ito guys, narinig niya ha? Stop ko lang dun kasi baka makaligtaan natin. Hinaras yung Glory Mountain ng mga NPA. At alam yan ni Jackson na hawak ni Reza Hontiveros. Naku, pag i-connect natin guys, no? Nag-uusap tong mga animal eh. Nag-uusap. Sensya Marta, maraming salamat po sa inyong pakulay. Nag-uusap po sila kung ano po ang gagawin nila labang kay Pastor Kibuloy. Pero kayo, daw tayo ha. Baka isipin ho ninyo si Hontiveros ha, komunista member ng NPA ha. Naging member ho. Ha? Naging member naman talaga yan. Sinipa yan. Ininto nga po yan ni Atty. Harry Roque eh. Na si dati ho, membro talaga si Hontiveros. Sinipa ho yan. Magkaiba kasi yung nandun sa Kongreso at nasa Senado, si Hontiveros. Si Hontiveros parang lumalabas siya po, break away itong si Hontiveros. Tama ba kung hindi ako nagkakamali? Sinipa ho eh. Sila po yung nagiging dilawan, Liberal Party. So iba po talaga yung grupo ni Franz Castro, iba rin po yung grupo ni Hontiveros. Pero pag tiningnan mo, parehong utak. Sinipa lang siguro si Hontiveros kasi grabe pasaway. No? Pasaway. O ito guys, tuloy natin. Hinaras si Pastor Kibuloy ng mga NPA. Tigo siya, yung 300 pine trees na pinutol doon. Minutes lang, sir, dumaan siya doon. After niya dumaan, doon pumunta yung NPA, sir. Tapos kung, ewan ko lang kung nakwento sa inyo yan, sir. Yung 300 pine trees na pinagtatabas ng NPA. Wala siyang binanggit na ganyan. Yun yung ipinagtataka ko rin, sir. Bakit puro kay Pastor ganyan? Eh, yung mga pangharas na ginawa kay Pastor, wala siyang binabanggit. In fact, may mga binaril pa nga, sir. May nabaril pa nga eh. May tinaga pa nga eh. So maganda tong sir, na makapagsalita rin kami, sir. Kung sino talaga ang totoong hinaharas. Ano ang panawagan mo sa... Ito muna, doon ta kasi second part na po yan ha. Ito yung dapat malaman ng maraming Pilipino. Yung mga naghuhusga kay Pastor Kibuloy, na si Pastor Kibuloy nanghaharas, hindi hui. Ayan o, yung kapatid ni Jackson na po mismo nagsalita, si Edison, na si Pastor Kibuloy ang hinaharas. Mantakin mo, ilang pine trees yung pinagpuputol doon sa Glory Mountain. Akyat kami doon. Kasama namin sila. Si Boss Banat Bay, nakaakyat yata rin yan eh. Ay, hindi yata to si Boss Banat Bay nakaakyat. Sila ni Coach Oli. Ang ganda po ha ng Glory Mountain, grabing pine trees. Ang nakakalungkot, imbis itong taong ito na biktima ng komunista at lumalaban sa komunista, ito tuloy yung sinisira ngayon. Sinisira ni Hontiveros, sinisira para lamang sa kanilang personal interest. Kaya ho ako, nagpasalamat ako kasi ito nagsasalita dito sa Bisdak Pilipinas. At nalalaman natin kung ano yung totoo talaga. Maliwanag ho, na galit sila kay Pastor Kibuloy noon pa. Noon pa talaga. Noon pa. Tingnan mo. Kasi kung walang history ng galit itong mga to, eh siguro si Pastor Kibuloy hindi pagtutulungan dyan sa Kongreso, sa Senado. Ibang atake ni Castro, ibang atake din ni Hontiveros.
hindi pinapakinggan ang side ng mga taga Kingdom of Jesus Christ? O kasalanan ba natin na malaman natin yung totoo dito sa Bisdak Pilipinas? Kasalanan ba natin na malalaman natin kung ano ang pakay nila kay Pastor Kibuloy? Na maliwanag, ito po ay panggigipit. Maliwanag, ito po ay paninira kay Pastor. Hinaharas. Hindi pala si Pastor ang nanghaharas, kundi si Pastor ang hinaharas. Ito po ang mahirap ngayon. Ako kanina, bubuisit ako dun sa tindahan eh. Kaya tama itong ginagawa natin, guys. Nagkaroon ng damage sa Kingdom of Jesus Christ. Lalo na po kay Pastor. Ang mga tao, alam nyo ho, kahit sa amin, guys, iba ang pagtangin kay Pastor. Para bang feeling nila, masama yung si Pastor Kibuloy. Bakit nagkaganito ang impresyon ng maraming tao kay Pastor Kibuloy? Dahil sa kagagawan ni Risa Hontiveros diyan sa Senado na hinayaan ng Marcos admin. Wala na hong respeto kasi sila sa sinasabi na separation of church and state. Kung sa ibang bansa ho siguro ito, wala na. Ano na to, persona ng grata. Meron pong tumawag sa akin kagabi na taga-Indonesia. Yung ginagawa ho na Indonesia, pero Pinoy ha. Yung ginagawa ho daw ni Hontiveros kay Pastor Kibuloy, kung sa Indonesia po yan, hindi daw uubra yan. Yang si Hontiveros daw, papatalsikin daw sa pagiging senador. Ang ginawa ho nila doon, ikwento ko lang ho sa inyo, sa Indonesia, meron ding kagaya na ginawa na parang abusado ba na senador. Alam niyo po ginawa nila, persona non grata. Kunyari, sa Visayas, persona non grata. Hindi na po inutos ng lokal doon. Kunyari, mayor, di na. Mismong mga Pilipino na ho, ang nagdeklara ng persona non grata. Sa mga Pilipino, mismong mga tao na, mismong mga tao na ho, doon sa Indonesia, ang nagdeklara ng persona non grata sa isang legislator. Nakagaya kaabusado kay Risa Hontiveros. Na which is, pwede rin po yan dito sa atin eh. Deklara na natin persona non grata yan. Bawal umapak sa Davao. Sabi ni Malo, dapat may bill na ganyan. Meron naman tayong persona non grata talaga. Pero ito kasing mga senador na to, merong immunity na hindi mo po pwedeng kasubuhan. Dapat, sabi nga po ni Atty. Ferdinand Topacio, dapat magkaroon tayo ng batas na pag sobra-sobra na po kaabusado yung isang senador, dapat pwede ng kasuhan eh. Kaso wala ho eh. Wala tayong ganyan. May magagawa ho tayo dyan. Kunyari, ikaw, Pilipino ka. Napupuno ka na dito. Sa legislator na to, may organisasyon. Magsama-sama ho. Deklara persona non grata, except sa mayor. Kasi yung kasi hindi na daw inutos talaga ng lokal. Hindi. Mga tao na mismo ang nagdeklara na bawal ka umapak dito. Sinusuka ka. Okay guys i-continuous lang natin yung video ito. Hindi ko na kukumentuhan kasi nga ito po ay panawagan kay Jackson pati kay Hontiveros. Sana po marinig nila ito. Itong sinasabi ni Sir. Baon to guys eh. Kuya mo, personal na panawagan mo sa kuya mong si alias Jackson na kasama siya sa paninira kay Pastor Kibuloy ngayon. Edward, ewan ko kung tawagin pa ba kitang kuya kasi mura makagway buot. Dapat kuan na lang dapat hindi ka sabihin mo yung totoo, huwag kang magsinungaling. Tsaka yung sinasabi mo si pastor pumapatay, kailan ba nangyari yan? Onhan ba nakita mo talaga on the spot? Dito pinalaki tayo ni pastor dito. Ang dami mong mga ginawang kabalastagan dito, pero pinatawad ka. Pinaaral ka ng Bible School. Anong ginawa mo? Nag-guard ka, pinagbigyan ka.
May time pa na may time ta na papauwi na tayo dahil sa kabulastugan mo. Pero pinili mo na magpadayon sa ministry. Oh, binigyan ka ng chance. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Bigla kang lumabas diyan sa Senate tapos nagsasabi ka ng pumapatay si pastor. Bakit hindi mo binanggit diyan sa Senate na ilang beses na kayong hinaras diyan sa Glory Mountain nung panahon na nandun ka? Oh, pati si mama, ginawa mo pang sinungaling. Mas kinampihan mo pa yung antivirus na yan na walang kredibilidad, kumukuha ng mga testigo na bayaran tapos nagmamask pa kayo diyan. Grabe ka Sinong sinungaling? Si mama o si Antiveros? Sinong mas paniniwalaan mo? Si mama nandito pa rin kay pastor hanggang ngayon, kaming dalawa nananatili kami dito. Tapos ikaw, sumama ka dyan sa antivirus na yan? Ano bang nagawa niyan sa lipunan? Huwag man ay pulos na senadora. Puro puna ng puna. Dapat hindi siya dapat hindi yan nag-senador. Dapat nag-DOJ na lang yan. Hindi nga alam yung batas. Sa lupa. Pati batas ng Diyos, hindi rin alam. Daming pinakialaman. Kung may kunting ka pa dyan, konsensya, Edward, gawin mo lang ang tama. Sabihin mo ang totoo. Oh. Kasi kung may threat ka, dapat sinabihan mo ako dito. Oh. Kasi baka idamay kami. O ano ba? Wala man. Wala ka mang sinabi sa amin. Tapos sabihin pa ng kinampihan mong virus, i-rescue niya ang full-time, ang mga nandito sa loob. Dapat sinabihan mo ako niyan. I-rescue mo, at saka si mama, i-rescue ko sa iyo diyan. Pero tingnan mo yung mga chat sa akin dito. Puro kabastusan. Ganyan ka mag-chat sa kapatid mo, Edward? Sa bunso mong kapatid? Tapos yung kay mama, ginawa mong sinungaling? Grabe ka, Edward. Magsabi ka lang ng totoo. Kung may problema ka, marami mang tutulong sa'yo. Ikaw, lumayas ka sa kingdom, kay pastor ka pa mismo nagpaalam na magbakasyon ka lang, tapos hindi ka bumalik. Binigyan ka ng chance na 3 weeks na bumalik, pero hindi ka bumalik. 2020, kinausap kita, tutulungan kita na makabalik, hindi ka bumalik. Tapos wala kang sinabi sa akin na may threat, may nalalaman ka na ganito, ganyan dito sa kingdom, patayan. Tapos 2024, after 5 years, magsabi ka na gusto kang patayin. Edward, kung gusto mo talaga na na kumampi diyan sa kasinungalingan ni Antivirus, magkita tayo kahit sa husgado. Magkita tayo, Edward. Tayo doon tayo magkita uli. Pero I will never forget na magkapatid pa rin tayo, kadugo tayo. Hindi yan mawawala sa akin. Kung para sa'yo, yun yung tama. Kahit mali yan, pinapanindigan mo. Sa akin, 1,000,000% sure na nasa tama ako. Lahat ng mga ginawa mong na kabulastugan pa dito sa loob, lalo yung ginawa mong yan, Edward, nakakahiya ka talaga, Edward. Tsaka yung salita mo, bastos na eh. Dapat kung may threat ka, dapat sinabihan mo kami dito ni mama. Sabihin mo yung totoo, kung may problema ka, message mo ako, tutulungan kita. Huwag kang Tapos ito talaga nakakasama sa loob ko ba? Si pastor, ginanan mo. Tinanggap tayo dito ng buong puso. Tapos gaganyanin mo, tapos pati si mama, ginawa mong sinungaling. Grabe ka. Gawin mo lang yung tama, Edward. Gawin mo yung tama. Alam ko na kung meron pa man, kahit konti dyan na konsensya, gawin mo ang tama, Edward. Sabi ka ng totoo. Kung may threat ka dyan, o kontrolado yung cellphone mo, mahanap ka ng paraan.
Kasi delikado talaga yung sinamahan mo, Edward. Hindi yan maasahan. Nandyan lang yan sila dahil sa pera. Kapit patalin din yan sila. Oo. Tsaka, di nga natin alam kung may Diyos ba yung antivirus na yan. Di nga natin alam kung nagsisimba ba yan o anong relihiyon yan. Kasi pagka-komunista, walang Diyos yan eh. Kaya walang konsensya yan. So hopefully, Edward, makarating to sa'yo. Oh. Sana, Edward, narinig mo yung kuya mo. Alias Jackson. Ganito kasi guys, alam niyo po itong pamilyang ito, ang naawa ako dito eh. Kasi biktima ito. Biktima ito ng isang politiko na personal interest lang ang hangarin po sa investigasyon labang kay Pastor Kibuloy. Amelia Valdez, maraming salamat po sa inyo. Sabi nga, aid of legislation, hindi oh. Aid of re-election yung inisip niya. Ito po yung ito yung pinaka nakakainis dyan. Mantakin mo, dahil lang sa kagustuhan mo, ibuto ka muli ng mga tao na nauto mo noon. No? Ngayon, ginawa mo, naninira ka ng isang tao, hindi lang isang tao, 7 million. Nisira mo yung organisasyon ni Pastor Kibuloy. Ang masaklap pa dyan, yung pamilya na yun, nasira. Sira yung pamilya nung guys. Yung pamilya ni Jackson, ni Edison, sira. O tingnan mo, nagkaroon tuloy ng galit itong si Edison doon kay Jackson dahil sa kagustuhan ni Reza Hontiveros. Nakasira siya ng pamilya eh. Nantakin mo, iba na po yung pagtingin ni Jackson sa nanay niya, sa tatay niya. Oh. O ano yun? So ngayon, mga kabisdak, ang pinaka-problema niyan ng magkakapatid, ganito yung nakita ko dyan, na delikado pa rin talaga to. Itong mga witness kasi ni Hontiveros, kung hawak ho nila, ngayon pati pamilya po, kumukontra kay Hontiveros at nabibisto na ho sila dahan-dahan, delikado rin ang mga yan eh. Malay natin, hindi natin alam kung anong nasa utak ng mga handler nila. May handler naman sila Hontiveros dyan eh. Eh kung nabibisto, kagaya ito, kinukontra na po ng kapatid, yung witness niyang bugos, mag-iisip, tika, magbubulilyaso tayo dito. Pinapakonsensya na po ngayon na umayos ka. Saan ka ba maniniwala? Sa amin, na kamag-anak mo kay Hontiveros. Yan pa lang eh. Naniwala ko guys sa sinasabi na blood is thicker than water. Lalo na po may pinagsamahan ho sila sa Kingdom of Jesus Christ. Itong pamilya na ito, biktima to ng Hontiveros. Biktima ni Jackson. Biktima itong pamilya ni Jackson tsaka ni Edison. Mantakin mo yung kapatid, sinasabi, mahal kita, magbago ka, rumispito ka, maniwala ka sa amin. Bakit ka maniwala kay Hontiveros? Bakit mo sisiraan si Pastor Kibuloy? Na ang tanging hangarin lang naman ay mapabuti ho. Nako, merong tumatawag ho. O ito na yung pinaka dito guys. Ito na yung pinaka dilema na darating kay Hontiveros dito. Na yung mga pamilya ng mga bugos witness niya ay papalag. Ilan ba yung witness niya? Pag pumalag lahat yon, putat, tunaw siya dito day. Sunog siya dito. Sunog sa Hontiveros dito. Laglag siya dito. Laglag siya dito. Wala siyang panama dito. Kasi yung mismong pamilya ng mga witness niya nagsasalita. O ito pa lang, kay Jackson pa lang ito, windang na ho sila dito eh. Kasi tama yung sinabi ni Sir. Kung may problema ka, bakit hindi ka nagsasabi sa amin? Bakit nung ka nagsasabi kay Hontiveros? Sino ba si Hontiveros? Di nagkalit-silitsi na.
Sabi ni Pax Wentro, daming abogado na bago. Ang dami nga, oh. Mga aktivista? Sobrang dami yan. Sabi ni Shuni Chan, basahin ko lang, delikado talaga sila. May posibilidad na itumbaw mano sila ng handler nila bago pa magkabukingan. Kasi pag nagkabukingan ho nito, putangina. Kaya sabi nga, tama, delikado ka dyan, delikado ho talaga, pinasok ninyo yun. Pag magkabukingan na ho, laglag kayong lahat dyan. Tapos, patunayan ko guys, yung sinabi po ni Sir na iba na daw yung pagkatao ni Jackson, hindi na daw niya kapatid. Sinend niya sa akin yung yung conversation nila at saka yung sa mga kasamahan ni Jackson. Grabe guys. Iba. Ayaw ko lang, hindi lang niya pinapalabas at ayaw ko lang banggitin. Basta iba ang mga sinasabi ni Jackson. Basta pag sinasabi mong demonyo, banggitin mo sobra sa demonyo, yun. Kasi kung matino yung pakay ni Hontivirus, bakit itong mga witness niya, mga tarantado? No? Tarantado yung mga lumalabas sa sa mga text, grabe, ang tindi. Pero sabi ni Edison sa akin, nag-usap kami, sir, hindi ganyan yung kapatid namin. Hindi ganyan si Jackson. Maayos yan, pero nagulat to ako, sir, pati nanay namin, mama, papa ko, iba na yung mga tics. Tingnan mo, Hontivirus, hindi magandang impluwensya ka sa mga witness, sa mga bugos witness mo. Kasi ito mismo, kamag-anak, pumalag na bago daw talaga ang kanilang kapatid. Nagmistulang sobra-sobra pa sa demonyo. Ayun, Sino hinaras? Si Pastor Kibuloy. Hindi po yung mga nagwi-witness.